Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay dalawang side of the story. Kasi mukhang merong totoong bala si Daryl Yap pagdating dito sa Pepsi Paloma case story. Pero meron din namang, well kung pagbabasihan na talaga natin yung legal documents, wala talagang nangyaring R-word there based on the legal documents. And isa kasi sa mga pinagbibintangan doon ay si Richie DeHorsey. Now, gusto ko sanang tignan muna yung perspective ng anak ni Richie DeHorsey bago tayo pumunta doon sa pangalawang topic natin for today's video. Okay, ito. Anak di umano ni Richie DeHorsey, dismiyado kay Daryl Yap, ayon kay Alexis Jan Romero, plano niyang idemanda ang direktor ng kontrobersyal na pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. Ayan. TI mo, Daryl Yap, patay na yung tatay ko, nananahimik na ano yung gagawin mong pelikula sa tatay ko na walang kang permiso sa aming pamilya. Kasi ang laging magiging depensa dito ni Daryl Yap, yung nangyari naman sa tatay nyo and sa TVJ is public knowledge. Kaso, yes, it's public knowledge, pero there is already truth of the matter. Ibig sabihin, based on documentary evidence, which is yung results ng case, walang na-convict as rapist and wala rin na-convict as gumagawa ng R-word. Okay? So, these are all facts of the matter. Unfortunately for doon sa mga gustong palalain to or pagkwentuhan pa, kailangan nyo laging mag-base doon kasi yun yung documentary evidence na magpapatunay doon sa innocence ng mga accused dito sa issue na to. Pero wala nasa Pilipinas tayo. Alam mo naman, pag nandito tayo sa Pilipinas, ang gusto natin, chismis. Yan yung gusto ko. Yan, di ba? Gusto natin intrigue. Yan. Pero it's para sa akin it's already let's give it a rest already. Pero mamaya kasi may papakita ako sa inyo na picture na parang nakaka-intriga talaga. Miski ako na-intriga nung nakita ko yun ito, di ba? So, gaano kaseryoso tong demandahan na to? Kumonsult si Alexis John dito sa Divina Law. Now, sino ba tong Divina Law na to? Of course, they are one of the premier lawyers dito sa Pilipinas, and Divina Law also has already represented yung Tito Vic and Joey. Kung naalala nyo, di ba? Nirepresent nila yung TVJ noong case sa copyright, di ba? Copyright against the Halos Host, di ba? Sila yung nagrepresent doon. Si Attorney Buko, shout out sa kanya, di ba? So ito, meeting muna Daddy Richie DeHorsey, ikaw na bahala sa akin. Lalaban ako para sa'yo, hindi ako aatras. Ayoko bastusin ang pangalan mo, Daddy. So, who is funding this kid? Kasi hindi mura itong Divina Law, 'di ba? So, I guess there are already talks na kailangan talagang panagutin si Daryl Yap dito or at least make him accountable for the actions that he will take, 'di ba? So, again, mga kamatis, mga kaibigan, gusto ko lang sanang maging maingat tayo lagi dito sa mga sinasabi natin sa social media, even if it's public knowledge. Kasi meron kasing facts na already in terms of doon sa mga documentary evidence na or yung result pala, wag na evidence, result ng kaso. 'Di ba? Ano ba yung result ng kaso? 'Di ba? Hindi innocent ang sinasabi sa constitution natin, innocent until proven guilty. Yeah, correct. Now, hindi naman sila kasi na proven guilty. So, can you still call them R-worders? The answer to that is an emphatic no. Mali. Hindi na pwede pa. Pero wala nasa Pilipinas tayo, kailangan talaga dito is intriga. Welcome home! Welcome home mga lods. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, dumako naman tayo doon sa second portion ng ating usapan for today's video. Now, ito po ang allegedly ang nanay ni Pepsi Paloma at saka ang kapatid ni Pepsi Paloma. If I'm reading or remembering the story correctly, mga lods, etong merong may storya dito talaga in the sense na yung huling kausap ni Pepsi Paloma ay yung utol niya.
na if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong dyan sa comment section. Ang sinabi niya is, matutulog muna ako, wag niyo akong gambalain. Something like this. And then, after nun, GG na si Pepsi. So, well, in terms of this, mga kamatis, mga kaibigan, mukhang perspective ng magulang ni Pepsi ang matutunghayan natin dito sa storya na to. Which is, not bad at all. Actually, this is, for me, at the very least, this is good research work in terms of kay Daryl Yap. Diba? Just to be fair, ha? Kasi this is no joke. Kasi pagsasalitain mo, for the first time in the history of this, of the 40 years, yung magulang ni Pepsi Paloma. Kaso nga lang talaga, yung legality will dictate na tapos na kasi yung kaso. Nag-prescribe na yung period of, the R word, di ba? 20 years mo dapat i-file yun, 40 years nang tapos yung case. So, and meron na din decision. So, ano na yun? GG na talaga yun. But, the story on a different perspective dito sa ina na to is, well, very interesting. Nice one, provocateur. Di ba? So, kahapon, in-enumerate natin yung mga reasons kung bakit to ginagawa ni Daryl Yap. Ang isa doon kasi, content creator to di ba? Pag content creator to, ganun talaga. Dapat pala ito kasi bossing yan So ako, in my opinion, well, again, I give it a rest. But, this is very interesting. Wouldn't you say? Anyway, mga Lods, basahin natin to. Ito na yung post ni Daryl Yap. Okay, and we will, ito yung magdodwell na tayo dito until the very end of this video. Sa loob ng 40 na taon, pinakinggan at pinaniwalaan nyo ang mga sikat, mga may pangalan, may kapangyarihan, may nagsalita sila na may alam. Mga nagsabing sila ay kaibigan. Ngayon, goosebumps pare, goosebumps! Bigyan natin ng pagkakataon lang na ang inang nanahimik ng napakatagal na panahon. Ang inang matapos mawalan ng anak ay patuloy ng na nasasaktan sa mga paratang at panghuhusga. Mainit pare. Ayoko mag-sound effects kasi talagang this is something serious, of course. Yung turn of events, di ba? Tapos na ang pananahimik ng mga nakakabatang kapatid ni Pepsi. Nooy 15 years old lamang kasama na ng aktres hanggang sa mismong araw na siya ay natagpo ang walang buhay sa loob ng aparador. Mananahimik ang kasinungalingan dahil walang kamatayan ang katotohanan. Mainit. Sila naman ang magsasalita. Sila naman ang magkukwento. Pamilya higit sa lahat. Gabe pare. Goosebumps yon tol. Diba? Now, this is something serious. Hello, the bells. This is something na, well, something, it's like watching a car wreck. You cannot turn away. Kasi, whatever the results of this, mga kamatis, mga kaibigan, kung ipepresent man to sa TV, or sa television, talagang sobrang controversial to. Imagine mo, yung ano pa lang, yung simula pa lang sa MTRCB, hindi papasa nila sa MTRCB yan. Tapos, yung nakaupong chairman doon ay si Lala Soto. Of course, she needs to be impartial. Kasi, yes, tatay niya yung tumatakbong senador and one of our Senate president in this country. Kaso, kailangan niyang maging impartial. Kasi nga, walang kaibigan, walang kamag-anak dito. And of course, siguro, it connects dito sa storya to ni John Romero na kaya siya magdedemanda. Kasi that's the only recourse you have if merong paninira talaga na, or at least man lang, pwedeng harangin legally yung pagpapalabas nito if there is something na libelous doon sa content ni Daryl Yap. Pero hindi pa natin kasi nakikita ng buo yung storya. So,
Until such a time, sa MTRCB muna siya pupunta. But knowing Daryl Yap, may channel yan, Vincentiments. Ooh! Baka ang gawin niya doon, i-stream niya na lang doon kapag hindi pumayag ang MTRCB, di ba? Pag pinost niya sa internet yan, marami magkakakita. Hindi lang libel yan, cyber libel pa yan. Just in case. But, it's a very interesting story to say the least, diba? Anyway, mga kamads, mga kaibigan, I will, kasi naging invested na ako dito sa story na to, I guess I will watch it pagdating ng February 2025. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.